nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo? Para sa biyudang si Nanay Flor na may negosyong panaderya sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya at nag-uumapaw na tiyaga, kundi isang sikretong sangkap para makagawa ng paborito ng marami, ang paborita. Kung usapang classic at OG merienda, matik na kasali sa listahan ang paborita. Isa itong tradisyonal na biskwit ng mga Pinoy na iniluluto sa tradisyonal ding paraan ang paggamit ng pugon. Marami ang kinalakihan na ang pagkain nito. Parte kasi ito ng nakagis ng kultura ng panaderya. Ano pa nga ba ang paborito nating ipares sa paborita? Siyempre, kape. Ayan, nako. Kung ginagawa ko isa, sausaw ko sa kape. Ilulubog. Ilulubog ko yan hanggang siya maglangoy-langoy. At pag malambot na, pwede nang hanguin at kainin. Aba, alam niyo nung kabataan ko, yung paborito kong merienda sa hapon. Kasi mura lang itong nabibili sa mga, hindi nga, bakery o panaderya. Paborito to kasi mura to. At saka ewan ko pa, parang ang sarap niya talaga i-partner sa kape hanggang ngayon. Paborito ko pa rin ang paborita na isaw-saw sa kape. O kayo ba? Ano yung mga alaala ng kabataan nyo na may kinalaman dito sa original na paborita? O, siyempre meron kayo niyan. Share nyo nga. Hindi lang basta alaala ang baon ng ngayon 70 years old ng si Nanay Flor sa biskwit na paborita. Ito raw kasi ang naging paborito ng kanyang mga suki na naging daan para makilala at tumagal ang kanyang panaderya sa bayan ng Nagcarlan, Laguna. Ay, ang aking po master baker po siya dati. Kaya marami po siyang alam. Siya nag-guide sa mga panadero. Ngayon meron po nag-apply sa akin panadero na masarap yung paborita niya. Ay, ang balot ay yung mga ordinary lang. Sabi ko, gawin nating pasalubong yan. Masarap. Doon na po nag-umpisang nakilala ang Flore. Ano nga ba ang sikreto ng isang matagumpay at pangmatagalang negosyo? Para sa biyudang si Nanay Flor na may negosyong panaderya sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi lang limpak-limpak na pasensya at nag-uumapaw na tiyaga, kundi isang sikretong sangkap para makagawa ng paborito ng marami, ang paborita. 35 years na ang nakararaan. Gamit ang 50 pesos na puhunan, nagsimulang magbenta si Nanay Flor at kanyang asawa ng espasol. Ayun yung nangyari nung ang mister ko babali sa kanyang manager. Ay sabi ko, bumali ka ng pampapasko. Sabi, oh, ayun ang sweldo mo, 21 pesos. Sabi ganun, nasaktan siya. Kaya siya nakaisip na, sabi niya, Flor, meron kang pera? Meron, 100 pesos. Withdrawin mo. O bakit? Tayo mag-espasol. Kasi nga siya nasaktan, hindi siya nakabalik. Doon nag-umpisa. Sabi niya siya din may nagpapasalamat dahil siya ay nasaktan, nakaisip siya. Mula sa espasol, unti-unti silang nakaipon ng puhunan para magkaroon ng panaderya. Yung pong paborita, nag-umpisa po kami isa ilang sako lang ng arena. Nung kami nagpaborita po, yung medyo malakas na yung aming tinapay. Doon lang lumakas, nung magpaborita kami. Pero meron na kami ginagawang iba't ibang konti-konti. Ngayon, 10 hanggang 15 sako o katumbas ng mahigit 2,000 balot ng tinapay ang nagagawa nila kada araw. Ibinebenta nila ang paborita ng 40 pesos kada balot. Pinapatungan na lang daw ito ng mga kumukuha ng bultuhan na itinitinda rin ang kanilang mga produkto. Hindi raw sila nagde-deliver sa Maynila. Sila kasi mismo ang pinupuntahan ng mga customers para mag-angkat ng kanilang mga biskwit. Nang mabiyuda, mag-isa na lang itinaguyod ni Nanay Flor ang negosyo. Ay, mahirap din, kaya lang ay palibasay ako'y katulong niya, di ako'y sanay na. Sa kabila ng edad, hands-on pa rin si Nanay Flor sa negosyo. Kaya lang ay pag hindi magandang gawa, di ako'y, laki ko silang sinasabihan. Ay pag kasi nagmali ang luto, nag-iiba ang lasa. Pag medyo hindi tama yung apoy do sa kanilang sa paborita, ay napangit. Kahit ang timplay maganda, pangit din ng luto. Iba na po ang lasa. Tinitikman ko kada araw-araw.
Sa paggawa ng paborita, paghahaluin lang lahat ng sangkap. Kumpara sa paggawa ng tinapay, kaunti lang ang tubig nito para maging flaky, malutong at madaling madurog. Saka mamasahin at ilalagay sa roller. Kapag nakuha na ang tamang texture, papahiran ng mantika at itutupi. Sunod itong tutukulin o huhulmahin ng pabilog. Paghihiwa-hiwalayin at saka isasalang sa pugon o tinatawag nilang hurno. Matapos ang ilang minuto, luto na ang paborita. Ilang taon man ang lumipas, katulad pa rin daw ng dati ang lasa ng kanilang paborita. Hindi raw nila binabago ang mga sangkap kahit na pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Humina nga po ang tubo ngayon sa mahal ng gamit. Lumiit sa dati. Ay mumahal ang gamit, hindi naman hindi mo naman pamahal ng todo. Mararagdagan, konti lang. Kumikita pa rin naman daw ang panaderya ni Nanay Flor. Siguro, sa isang linggo, baka naman nakaka 10,000 linggo-linggo. Sa tulong ng negosyo na pagtapos ni Nanay Flor ng kolehiyo, ang 5 niyang anak, nakapagpatayo rin siya ng bahay at nabili ang lote kung nasaan ang panaderya. Nakabili na rin siya ng mga sasakyan. Kalahati na raw ng buhay ni Nanay Flor ang ginugol niya sa panaderya, pero wala pa raw siyang balak magretiro. Hanggang kaya ko, diretso yan. Hanggang kaya ko, ako'y buhay. Para sa mga nagsisimula ng negosyo, may payo ang veterano ng si Nanay Flor. Bago lang sila nag-uumpisa, ay yung may puhunan silang konti, yun ang paiikutin. Wala munang luho. Kasi ganoon ang ginawa namin mag-asawa. Linggo-linggo, tabi ng tabi. Sa negosyo, walang shortcut, walang instant. Taon ng consistency, pasensya at tiyaga ang bibilangin para sa pangmatagalang success.